Nauna nang ipaaresto ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang kampanya kontra droga. At live mula sa Quezon City, may Express Report si Mon Gualvez. Mon, paano ba ito ginugunita nitong ang mga kaanak ng biktima ng war on drugs? Nikki, sama-samang panalangin habang patuloy pa rin nananawagan ng hustisya. Ito ang ginawa ng kaanak ng mga nasawi sa sinasabing war on drugs ngayong isang taon na nga mula nang arestuhin at dalhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Iniwan ang mga suot na tsinelas sa harap ng simbahan kasama ang mga imahe ng yapak ng paa. Sinabayan din ito ng pagsindi ng kandila at pag-aalay ng bulaklak sa paligid. Ito ang ginawa ng mga mahal sa buhay ng naging biktima ng umano'y extrajudicial killings o EJK noong nakaraang administrasyon. Sumisimbolo ito ng patuloy na pagdamay ng mga kaanak na naririto pa sa lupa habang sinusulong ang hustisya sa mga namayapa dulot ng madugong war on drugs. Matapos ito, nag-alay din sila ng isang misa. Git ni Father Flavio Villanueva na kasamang umaagapay sa mga pamilya ng biktima, mahalaga ang patuloy na pag-alala sa mga nangyari sa biktima. Ito raw kasi ang mabisang paraan ng tunay na paghilom at sa pag-asang tuluyang mapanagot si dating Pangulong Duterte maging ang iba pang sangkot sa sinasabing EJK. Aminado ang mga dumalong kaanak, gumagaan kahit papaano ang kanilang pakiramdam habang nakikitang nakakulong pa rin ang dating Pangulo sa The Hague habang hinaharap ang Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Kinundin na rin nila ang mga inilatag ng depensa sa pangunguna ng lead counsel ni former PRRD na si Attorney Nicholas Kaufman na pinagdududahan ang kredibilidad ng mga testigo. Gate ni Father Villanueva, ang daan-daang pangalan at larawan ng mga nasawi sa war on drugs ang patunay na may nangyaring ang pagpatay. Nakapaloob naman sa misa ang pag-turnover ng abo ng ilang biktima sa kanilang kaanak matapos muling hukayin at i-examine ni Dr. Raquel Fortun. Nikki, matapos makapiling ng ilang sandali itong ang abo ng kanilang mga mahal sa buhay, agad din ito turn over naman o dadalhin doon sa tinatawag na dambana ng paghilom sa La Loma Cemetery. Aabot na sa mahigit 100 ang mga labi roon at patuloy pa rin kasi yung ginagawa ng pag-examine ni Dr. Raquel Fortun para sa mga maiipon nilang mga ebidensya na magagamit nila sakaling matuloy daw ang paglilitis sa ICC. Nikki. Mon, sa kabilang banda, meron din bang pahayag ang mga pro-Duterte o yung kaanak ng dating Pangulo? Yes, Nikki, actually sa isang pahayag, sinabi ng anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte na ang naganap umanong extraordinary rendition o anyay kidnapping sa dating Pangulo ay isang paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit para sa politika o personal na interes. Magsilbi niya itong panawagan para sa lahat na manatiling mapagmatyag. Kailangan din, sabi ni VP Sara, na manatiling malaya, tapat at matatag ang ating institusyon laban sa sumusubok na baluktutin ang hustisya. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Nikki. Okay, yan ang Express Report ni Mon Gualvez at belated happy birthday nga pala sa'yo. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.